So, good day everyone! Ngayon, ituturo namin sa inyo kung papaano nga ba ginagamit at kung papaano gumagana ang isang Java Swing. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong magpakilala at ipakilala ang aking mga kagrupo. Ako nga pala si Angelica Ocampo, kasama sila J. Brian Ambas, Jonas Custodio, Mamaril Vince Michael, Vincent J. Sales at Kurt Romar Belen. Bago ang lahat, ano nga ba ang Java Swing? Ang Java Swing ay isang platform-independent graphical user interface na ginagamit sa pag-develop ng isang desktop application. Ngayon, makikita nyo itong ating pizza ordering system na isang example ng Java Swing. Sa ating system, makikita nyo na meron tayong pagpipilian, which is select flavor na merong Hawaiian, ham and cheese, and pepperoni. Try natin i-select ang Hawaiian. Pag na-select na natin ang Hawaiian, meron tayong makikitang select size ng Hawaiian, which is small size, medium size, at large size. Lalabas dito yung small size na 90 pesos, yung medium size 110 pesos, tapos yung large size naman is 130 pesos. Ngayon, try naman natin pindutin yung flavor na ham and cheese. Yan. Makikita nyo sa ham and cheese, nagbago yung price niya. Kasi, ham and cheese na yung flavor niya, iba na yung flavor niya. Nag-iba rin yung price ng size. Ganon din sa pepperoni. Pindutin natin yung pepperoni. Ayan, nag-iba din yung price niya. Ngayon, order tayo ng pepperoni na merong medium size. Ngayon, mapipindot naman tayo sa select add-ons. Meron tayong ditong pepper. Pindutin natin ang pepper. Onions. Black olives. Green peppers. At extra cheese. Kung napansin nyo, kanina wala siyang presyo. Pero nung pinindot natin yung checkbox, nagkaroon siya ng price. Lumabas yung price niya. Ngayon, i-order tayo ng flavor na pepperoni na may medium size at mag-a-add tayo ng pepper, onion, black olives, green peppers, at extra cheese. Then, pipindutin natin yung create order. Pagkapindot natin ng create order, lumabas doon sa order summary kung ano yung sinelect natin. Makikita natin dito na nag-input siya ng pizza flavor na yung pepperoni. Which is yung pinili nating flavor, yung pepperoni. Then, nag-output din siya ng pizza size na merong medium size. Then, yung add-ons natin na pepper, onion, black olives, and green peppers, and extra cheese. Then, lumabas din yung total price niya na which is 225 pesos. Bakit nga ba siya naging 225 pesos? Naging 225 pesos siya kasi pinili natin na yung pepperoni flavor na merong medium size na 150. And then yung select add-ons na pinili natin siya lahat. Okay? Kaya siya naging 225 pesos. Ngayon, punta naman tayo sa payment. Mag-select tayo na 500. Mag-input tayo ng 500 pesos. Then, compute. Then, nakita natin na nagkaroon siya ng the change is 275 pesos na yun yung sukli natin sa 500 pesos. Pero paano kung kulang yung pera natin? 200 pesos lang yung nilagay ko. Then, compute. Yan, nag-output siya na not enough balance. Kasi nga, kulang yung binayad natin. Ngayon, paano nagkaroon tayo ng ganitong klaseng system, ng ganitong pizza ordering system? Dumako naman tayo sa ating Java Swing code. Okay, tayo dumako sa code natin. Dito muna tayo sa pinagbasihan namin code na binigay ni Sir Jasper na output na paggagayahan namin. Ipapaliwanag to ni Kurt Belen sa kanya Vincent Sales. Okay, dito naman tayo sa select flavor. Sa select flavor naman meron tayong Hawaiian, ham and cheese, and pepperoni. And sila yung variable. Sa gilid naman, dito sa may arrow, meron tayong RDO Hawaiian, RDO ham and cheese, and RDO pepperoni, which is sila yung variable name. Tapos kung makikita nyo naman, meron tayong button or parang bilog. Yun yung tinatawag na radio button na pagpipilian ni user.
Doon naman tayo sa select size, okay? Sa select size naman, meron tayong small size, medium size, and large size. And sila yung variable. Ang variable name naman nila ay RDO small, RDO medium, and RDO large. Okay, magbabago naman yung price based sa sinelect nating flavor. And ito yung mga variable name nila, which is LBL small price, LBL medium price, and LBL large price. Then next label naman, which is yung select add-ons. Ang ginamit namin is checkbox because may kita nyo na pag checkbox pwedeng kahit ilan yung ipiliin nyo. Sa radio button is isa lang. Ang ginamit namin variable name is sa pepper is CHK pepper, CHK onions for onions, CHK black olives for black olives, and CHK green pepper for green pepper, CHK extra cheese for extra cheese para mabilis nating ma-determine kung ano yan. Then sa next variable is which is yung create order button. Ginamit namin is BT and create order. Yung variable name niya is BT and create order. Next naman, pag pinindot nyo yung create order, lalabas yung text order summary. Lalabas dyan yung kung ano yung mga pinili yung flavor, size, and add. Then, andyan na din yung total price niya. Sa baba naman is yung payment and the change. Kung ilan yung change niya. Okay, dako tayo sa code natin kung paano namin kinonstruct yung code namin. Ipapaliwanag namin nila Jonas Ambas at ako si Vince Mamarin. Simulan Ma'am Jonas. Ngayon no, ang una namin ginawa dito, nag-import muna kami ng mga kailangan naming gawin. Like, itong mga to. Button, group, Java, swing, event, action listener, action event, ganun. Etc. Tapos, ako na tayo dito sa code natin mismo. Tapos ang class name is name. Yung window natin, ito, pizza ordering system. Tapos, sa loob ng pizza ordering system, nandun yung select flavor. Tapos, sa loob ng select flavor, merong box. Ito, merong Hawaiian, ham and cheese, tsaka pepperoni. Ngayon, pinag-group natin siya para isa lang yung mapili niya. Ito, naglagay tayo ng import na button group para isa lang yung mapili niya. Ganon din dito sa select size. No? Tapos, naglagay tayo ng box. Tapos, sa loob ng box, merong small size, medium size, tsaka large size. Ginawa natin button group din para isa lang yung mapili ng user. Dito naman sa Hawaiian, size ng Hawaiian, ang default sa kanya, 90, 100, tsaka 130 sa large. Itong RDO Hawaiian, that set selected, tsaka set selected na small, ito yung ginawa natin default pag niran natin yung program. No? Pag niran, ito yung una makikita. Ngayon, ginawa natin ng action listener yung Hawaiian. Para pag click yung Hawaiian, lalabas itong mga price na to. LBL, small prices, small price, medium price, large price. Tapos, pag click naman yung itong ham and cheese, naka-action listener din siya, nilagyan natin ng action listener para pag click na user, mag-update yung mga prices into 110, 130, tsaka 150. Ganon din dito sa pepperoni, no? Pare-parehas lang sila ng executing coding na ginawa natin. Ngayon, dadako tayo dito sa select add-ons. Ilagay tayo ng label, panel box. Sa loob ng panel, nandito yung natin, yung mga add-ons. Pepper, onions, tapos green peppers, extra cheese, tsaka black olives. No? Ang ginawa natin sa pag-click ng user, pag-click ni user ang pepper, naka-ano muna siya. Hindi, ang uno muna, naka-false muna siya, hindi mo nagpapakita yung price nung pepper. Nagawa tayo ng action listener dito. Tapos nag-if else condition tayo para pag-click ni user ang pepper, mag-set visible siya as true. Tapos mag-print yung makikita yung 5 pesos na
price. Ganun din dito sa onions. Naka-set mo na siya sa false. Tapos pag clinic ng user yung onions, tsaka lang papakita yung price. Ganun din dito. Yung 5 add-ons natin, ganun ang ginawa natin, no? Tapos, dito naman tayo sa pag-output ng order. No? Sa create order tayo, punta tayo sa create order. Ngayon, dun sa output, makikita natin yung create order. Ngayon, i-action listener natin siya para once na pinindot natin siya, mapupunta yung mga in-input ni user dun sa text area. Yung text area ay yung inputting box dun sa order summary. Ayun. Ngayon, ayun yung mga punta tayo dito. Ngayon, punta tayo dun sa mga output na nandun sa order summary. Sa loob ng sa may button create order sa loob nan. Ito naman yung mga nasa loob ng text area. Diba mga may plus. Ngayon, para ma-output yung mga in-input user, maglalagay tayo ngayon ng pizza flavor, yung nasa label. Tapos yung flavor na variable name ng flavor is flavor. Tapos sa pizza size naman, ganun din, lalagay din natin yung ginamit natin variable name which is yung size. Tapos sa add-ons is yung CHA add-ons. Ganun din sa total price. Tapos, paano makuha yung total price? Tayo sa total price. Ito. Total price is plus or equals to add-on price. Para kapag yung mga input ni user is matotal dun sa total price. Okay. Ano, Jay? So, ang next naman is, ito is para yung sa payment. Gumawa tayo ng bagong new button. Tinangalan natin itong compute, which is yung nasa output natin. Tapos naglagay din tayo ng action listener para once na napindutin natin is magkakaroon tayo ng request ng print yung ano. And then, naglagay tayo ng label which is yung change sa taas. Sa taas na. Yan, yung change. New J level natin yan para baba man na yan. Para once na yung change is pwede siyang maging the change is and then not enough balance. Yung sukli equals input minus total price. Yung sukli is sinet natin siya as input minus total price, which is yung input is ayun yung nilagay ng user sa J field and then sa text field and then minus total price, which is kung magkano yung total price na. Tapos nag-equals tayo if input greater than or equals to total price, change equals the change is plus ulit. Kunwari, kapag mas angat yung input ng user, magkakaroon siya ng change. Magta-type yung the change and then if kulang naman yung tinype ng user sa total price, magpiprint ito ng not enough value. And then LBL change, set text change. Ito yung LBL change, that set text change. Para mabasa yung kung anong i-input niya is either the change is or not enough balance. Tsaka yung yung input na nakalagay dun sa pag nag-input yung user, naka-double parse double para ma-convert yung string to number. Ayan lang, kinapin lang yung if else para mabasa yung total price sa loob na bago natin new button.